Paano kung ang ilang pirasong drone ay kayang wasakin ang $1 billion na imperyo bago pa sumikat ang araw? Eksaktong alas 6:15 ng umaga, sa malamig na lawak ng Gulf of Finland, isang formation ng Ukrainian UJ, 26 na Beaver Jones ang tahimik na lumusot sa makapal na hamog. Sila ay mabilis, walang ingay, at halos hindi nakikita. Ang kanilang destinasyon ay ang Luga, ang pinakamalaking Baltic port ng Russia. Dito matatagpuan ang $1 billion na energy hub at ang ipinagmamalaking coastal defenses ng Moscow. Sa loob ng susunod na oras, ang bawat layer ng depensang ito, mula radar, missiles, hanggang electronic warfare, ay mag-ainit, babagsak, at masusunog. Hindi lamang ito basta isang pag-atake. Ito ay isang live experiment sa makabagong pakikidigma. Ito ay labanan ng precision kontra sa puwersa. Mga algorithm laban sa makakapal na armor. Manatili kayo sa pakikinig dahil sa pagtatapos ng kwentong ito, maiintindihan ninyo kung paano binago ng mga drone na nagkakahalaga lang ng ilang libo ang lohika ng ₱1 trillion defense. Makikita mo kaya ang parating na panganib bago maging kulay pula ang hamog. Alas 6:15, lokal na oras. 17 Ukrainian UJ, 26 na Beaver Jones ang humahagibi sa madilim na alon ng Gulf of Finland. Mabilis silang tumutungo sa Luga, ang port ng Russia na dating tinaguriang impenetrable o hindi kayang pasukin. Lumipad sila ng 940 kilometro magdamag na halos dumikit sa dagat sa taas na 2 kilometro lamang. Ang kanilang mga makina ay nagiinit na at halos paubos na ang gasolina. Tahimik ang hangin, mababa ang hamog, at tulog ang mundo hanggang sa lumitaw ang unang Russian patrol. Mula sa ulap, isang Velikas gunboat ang humarang sa kanilang daanan. Ang mga sumunod na segundo ay purong kaguluhan. Gumuhit ang mga tracer rounds sa liwanag ng madaling araw na parang nag-aapoy ng mga bulalakaw. Isang 14.5mm cannon ang nagpaputok. Ang mga bala nito ay humiwas sa hangin ng napakalapit, kaya't ang pressure waves ay yumanig sa carbon fiber shells ng mga drone. Isang drone ang sumabog sa isang tahimik na pagsiklab ng apoy at kumalat ang mga piraso nito sa dagat. Ang natitira ay sumisid pababa. 8 talampakan na lang mula sa tubig. Nakaiwas sila sa mga bala gamit ang precision na hindi kayang tapatan ng sinumang human pilot. Mula sa isang command bunker malapit sa Kyiv, pinapanood ng mga operator ang malabong satellite feed na puno ng static. Naririnig nila ang putukan sa data stream. Mahina at delayed, pero hindi mapagkakaila. 3 Igla-S missiles ang pinakawalan mula sa patrol boat na bawat isa ay nagkakahalaga ng $10,000. Hinabol ng mga ito ang mga anino sa Baltic Sea. 2 ang tuluyang sumablay. Ang pangatlo ay sumabog ng masyadong maaga. Nalito dahil sa talsik ng tubig alat. 16 na drones ang nagpatuloy. Tahimik, walang awa, at mababa ang lipad sa mga alon. 40 kilometro sa unahan, naghihintay ang kanilang susunod na kalaban. ₱1 trillion air defense system na hindi pa kailanman pumalya hanggang sa gabing ito. Kung ikaw ang isa sa mga drone operator na nanonood sa pagbaba ng fuel at pag-ilaw ng pulang radar, tutuloy ka pa ba o aatras na? Sabihin niyo sa akin sa comments. Pagsapit ng alas 6:28, umaningaw ang mga alarma sa Coastal Command Post sa labas ng Luga. Ang sapat na daan Triumph Air Defense Battery, ang simbolo ng lakas at pagiging invulnerable ng Russia, ay lumipat mula search mode patunggong kill mode. Ang 9 radar nito, na ginawa para mag-track ng stealth aircraft na 400 kilometro ang layo, ay humarap na yon sa isang grupo ng targets na mas maliit pa sa mga Seagull. Napakurap ang radar operator. Sa kanyang screen, ang mga drone ay lumitaw bilang mga kumukutitap na tuldok. Ang kanilang radar reflections ay halos 10% lang kumpara sa isang normal na eroplano. Sinimula niya ang track via missile, isang desperadong taktika para hayaan ang missile mismo ang maghanap sa target habang nasa ere. Ilang segundo ang lumipas, 348 N-6 DM missiles na bawat isa ay nagkakahalaga ng $2.3 milyong
ang humagibis sa hamog. Ang ugong nito ay yumanig sa wetlands ng ilang milya. Ngunit, ang batas ng physics ay hindi pumanig sa Russia. Muling bumaba ng altitude ang mga Beaver drones sa taas na 6 na metro na lang mula sa alon. Sinubukan ng mga missiles na sumisid para habulin sila. Pero nag-stall ang fins ng mga ito dahil nawala ng bisa ang airflow sa mababang altitude at mataas na humidity. Dalawa ang diretsong bumagsak sa dagat. Ang pangatlo ay sumabog ng wala sa oras at pinaulanan ng tubig ng mga tunaw na bakal. Sa loob ng Russian bunker, naghalo ang takot at hindi makapaniwalang reaksyon. 17 targets ang pumasok sa defense zone. 15 pa rin ang lumilipad. Ibig sabihin nito, halos $7 milyong na halaga ng missiles ang ginamit para sirain ang isang drone na mas mura pa sa presyo ng pangkaraniwang kotse pampamilya. Tumawag ng reinforcement ang S-400 crew. 4 na Panzer S-1 units ang inutusang bumuo ng secondary ring of fire. Nagkarga ang mga operator ng bagong 5-7 E-6 missiles at inihanda ang kanilang twin 30mm cannons. Ang himpapawin sa itaas ng Baltic ay naging parang pugon ng mga radar beams, usok at kalituhan. At gayon pa man, habang hinihigpitan ng mga depensa ng Russia ang kanilang lambat, muling nag-adjust ang mga drone. Naghiwa-hiwalay sila, umakyat, at binuwag ang formation. Ang sumunod na nangyari ay hindi lang basta survival. Ito ay evolution. Kung ikaw ang commander ng S-400 battery na yun, at pinapanood mong maglaho ang milyon-milyong pondo sa dagat, ano ang gagawin mo? Magpapaputok ka ba ulit o maninindigan sa pwesto? Pagsapit ng alas 6:41, ang langit sa Baltic ay napuno ng mga linya ng usok at apoy. Ang 4 na Panzer S-1 systems, ang mga close-range goalkeepers ng Russia, ay nabuhay. Ang bawat isa ay nag-lock sa magkakahiwalay na grupo ng drones. Ang kanilang 57 E-6 missiles na nagkakahalaga ng $100 at $20,000 bawat isa ay sunod-sunod na umakyat sa ere. Hinahabol nito ang mga heat signatures na kasing laki lang ng mga ibon. Ang unang salvo ay sumabog sa ere at nagkalat ang shrapnel sa hamog. Isang Beaver drone ang naglaho sa isang ulap ng mga kislap. Isa pang nagpatuloy. Sira ang pakpak, pero lumilipad pa rin. Agad na tumugon ang mga natitirang drones. Isinagawa nila ang tinatawag ng mga analyst na spinning star maneuver. Ito ay isang synchronized spiral kung saan ang bawat drone ay umiikot sa isang sentrong punto habang umaabante at patuloy na binabago ang anggulo ng paglapit. Para sa mga Panzer operators, ito ay purong kaguluhan. Ang kanilang radars ay hindi nagpapakita ng 15 malinaw na tracks, kundi halos 100 na pira-pirasong echoes. Dahil ang debris at reflections ay naging maingay na signal. Dahil hindi makapag-lock ng maayos, lumipat sila sa twin 30mm cannons. Pinulanan nila ang 1 cubic kilometer na langit ng 5,000 rounds bawat minuto. Naging kulay kahel ang abot tanaw dahil sa mga tracers. Umulan ng bakal sa dagat na parang mga nahuhulog na bulalakaw. 4 na drones ang nadurog. Ang mga piraso nito ay bumagsak na parang nasusunog na mga dahon. Ngunit 11 ang napatuloy na sumugod. Sugatan, magulo ang lipad pero hindi mapigilan. Ang baybayin ng Russia ay umaalingaw-ngaw na ngayon ng patong-patong na alarma mula Narva hanggang Kronstadt habang nagre-report ang ibang base ng parehong mga swarm attack. Nang humupa ang usok, nakagastos na ang mga defenders ng mahigit $20 milyong sa missiles at bala. Ngunit, karamihan sa mga umaatake ay nasa ere pa rin. Nagbago na ang larangan ng digmaan. Hindi na ito pagalingan ng armas, kundi patibayan at kakayahang mag-adapt. At ang susunod na hamon ay hindi magmumula sa himpapawid. Ito ay magmumula sa hindi nakikitang mundo ng mga signals. Alas 6:57, pinakawala ng Russia ang kanilang hindi nakikitang sandata, ang Kaska-Lima Electronic Warfare Complex. Ito ay isang $24 milyong na chuck-mounted system na kayang lunurin ang buong frequency bands sa electromagnetic noise. Mula sa isang burol na nakatanaw sa baybayin, ang malaki nitong dish ay umikot na parang radar moon at nagbuga ng lakas sa 1.2 hanggang 6 na gigahertz. Sa loob ng ilang segundo, ang hangin sa luga ay napuno ng static. Sa pandinig ng tao,
para itong katahimikan. Pero sa mga Ukrainian drones, ito ay kaguluhan. Naglaho ang mga command habang nasa transmission. Tumigil ang telemetry at nagsimulang kumutitap ang navigation systems. Ang sweep and dwell algorithm ng Casca ay nag-scan sa langit, nag-lock sa 2.47 GHz control channel at nagbuhos ng 20 kilowatts ng raw interference. Sapat ito para tunawin ang mga unshielded circuitry sa loob ng ilang segundo. Ngunit, hindi bumagsak ang mga Beaver drones. Lumipat sila ng mode, tumatalon sa pagitan ng 128 encrypted frequencies kada segundo. Isang algorithm na naka-preload sa kanilang onboard AI cores. Ang mga Russian jammers, dahil hindi mahulaan ang susunod na talon ng frequency, ay nag-escalate sa barrage jamming. Binahan nila ang lahat ng frequency ng sabay-sabay. Isang hakbang na kumonsumo ng 3 megawatts ng kuryente at pansamantalang pumatay sa local civilian communications ng 3 bayan. Gayunpaman, nagtiis ang mga drone. Naputol ang kanilang signals, kaya lumipat sila sa autonomous terrain tracking mode. Lumipad sila gamit ang radar altimeter at mga 3D maps na narecord ilang buwan na ang nakararaan. Pero nagbago na ang mundo mula noon. Mga bagong crane, tour, at hindi tapos na platforms ang nakatayo na hindi nakikita sa hamog. 3 drones ang nagbanggaan sa loob ng 60 segundo. Ang kanilang carbon shells ay nadurog sa bakat. Ang mga natitira, 8 na lamang ngayon, ay lumipad sa gitna ng electromagnetic storm. Bulag sila, pero ginagabayan ng nakaimbak na memorya. Sa unahan ay ang luga mismo, at isa pang layer ng depensa ang naghihintay para burahin sila sa langit. Pagsapit ng 11:22, naging kulay abo ang Baltic dahil sa tumataas na hamog. Ang huling 8 Beaver drones ay bumaba sa 3 metro sa ibabaw ng tubig. Lumipad sila sa salt mist na sobrang kapal, kaya naging bulag ang kanilang optical cameras sa loob ng ilang segundo. Walang tigil ang ping ng radar altimeters para hindi sila bumangga sa tubig. Ang hangin ay amoy static, gasolina, at tubig dagat. Sa Pampang, ang mga Russian defenses ay lumipat mula missiles patungong mathematics. Dahil overwhelmed na ang long-range radars, manumanong kinalkula ng mga operator ang intercept path. Ito ay grids ng coordinates kung saan nila hinulaang dadaan ang mga drones. 4 na Panzer S-1 units ang sunod-sunod na napaputok. Ang kanilang mga shells ay gumuhit ng hindi nakikitang pader sa hamog. Dumagundong ang tunog sa look na parang kulog. 2 drones ang naglaho, napunit ng blind fire na hindi nila nakitang parating. Ang mga survivors ay napatuloy. Bumaba sa 15% ang kanilang batteries at kumukurap na ang pula sa power readings ng kanilang sistema. Nagsimimulang mag-distort ang GPS feeds nang gumana ang Russian R, 3-4 Ceraton spoofing arrays na nagbo-broadcast ng maling coordinates. Para sa mga drone, nagbago ang mapa. Lumitaw ang mga ilog kung saan dapat may kalsada at numaluktot ang horizon. 2 Beaver drones ang sumunod sa kasinungalingan. Kumabig sila pakanan at diretsong sumisod sa dagat. Ngayon, 4 na drones na lang ang natitira. Wala silang live feed, walang input mula sa piloto, at halos wala ng kuryente. Ang kanilang onboard computers ay lumipat sa inertial guidance gamit ang motion sensors at gyroscopes para ituloy ang nakaprogram na strike path. Habang kumakapal ang hamog, nawala na rin sila sa paningin ng Russian crews. Bumalik ang katahimikan sa pantalan. Sa unang pagkakataon ngayong umaga, payapa. Ngunit sa ilalim ng kalmadong yon, 4 na hindi nakikitang makina ang gumagapang patungo sa pinakamahalagang target ng luga. Ang cryogenic gas complex na nagpapagana sa kalahati ng exports ng rehiyon. 7:49. Ang huling 4 na Beaver drones ay lumabas mula sa hamog na parang mga multo. Humiwa ang kanilang propellers sa basang hangin habang umuugong ang makina dahil sa pagbaba ng voltage sa 11.2 volts. Sa harap nila ay nakatayo ang malawak na Luga Cryogenic Gas Facility. 420 hektarya ng mga tubo, storage tanks, at cooling towers na naglalaman ng halos 1.8 milyong kubikometro ng pressurized hydrocarbons. Ang complex na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $2.4 na bilyong. Protektado ito ng armored patrols, water cannons, at infrared sensors na ngayon ay halos bulag dahil sa hamog. Isang bantay sa western platform
ang nakapansin ng kislap ng galaw. Pero huli na ang lahat. Ang unang drone ay humagibis sa ibabaw ng pipeline yard sa bilis na 145 kilometro bawat oras. Tinamaan ito ng machine gun fire na sumira sa isang propeller. Pero ang momentum nito ay nagtulak dito pasulong. Tinaman nito ang isang venting manifold ng head-on. Maliit lang ang pagsabog, isang puting kislap. Pero pinunit nito ang pressure seal na nakakabit pa mula noong panahon ng Soviet era. Sumingaw ang methane pataas sa langit. Ang pangalawang Beaver drone ay sumisid sa vapor cloud. Ilang segundo ang lumipas. Ang thermal camera nito ay nag-lock sa isang maliwanag na haligi, ang cryogenic fractionator. Ito ang pinakamalamig na punto sa complex, na nasa negative 163 degrees Celsius. Ang operator sa Kiev ay kumuha ng manual control gamit ang Iridium satellite link. Sa kabila ng 2.3 segundo delay, ginabayan niya ang drone sa pagitan ng mga bakal na tor at tubo. Bawat command ay huli kumpara sa realidad. Nang mag-freeze ang feed, lumipad siya ng bulag, nagtitiwala sa huling coordinates. Impact. Tinamaan ng drone ang base ng fractionator sa bilis na 40 kilometro bawat oras. Ang 18 kilogram thermite-enhanced warhead nito ay sumabog agad na nasusunog sa init na mahigit 2,600 degrees Celsius. Bumutas ang pagsabog sa bakal na shell at agad nitong pinasingaw ang supercooled liquid sa loob. Sa loob ng 5 segundo, lumawak ang gas ng 600 beses ang volume na nagdulot ng sobrang pressure sa network. Sunod-sunod na pumutok ang mga tangke. 1, tapos 6, tapos 34. Ang resulta ay isang fuel-air detonation na gumapang sa buong complex na parang sumisikat na araw. Isang bolang apoy na may taas na 200 at 30 metro ang lumamon sa pasilidad. Tinunaw nito ang mga cranes, storage tanks, at mga armored vehicles na nakaparada sa malapit. Ang shockwaves ay bumasag ng mga bintana 20 kilometro ang layo. Sa loob ng 6 na araw, nagningas ang sulog na kitang-kita mula sa orbit. Nakita ito mula sa border ng Estonia at naalala ng bawat radar screen sa Baltic. Ang pinakamaliliit na makina ng Ukraine ay nagdulot ng isa sa pinakamalaking industrial losses ng digmaan. Nang humupa ang apoy sa luga pagkalipas ng 6 na araw, wala nang makilala sa lugar. Puro pilipit na bakal, sunog na semento, at isang haligi ng usok na tanaw mula sa kalawakan. Ang $2.4 bilyong na facility ay bumagsak sa mga makinang mas mura pa sa isang missile guidance chip. Hindi lang ito isang pagsabog. Ito ay isang mensahe na sa makabagong digmaan, ang precision, data, at pasensya ay kayang talunin kahit ang pinakamatibay na pader na bakal. Ang balanse sa pagitan ng opensa at depensa ay nagbago na magpakailanman, at kung anuman ang dating napapalakas sa mga bansa ay maaari na ngayong maging kahinaan nila. Nanood ang mundo ng tahimik, pero malinaw ang senyales. Ang larangan ng digmaan ay hindi na pag-aari ng pinakamalaking hukbo. Ito ay para na sa kung sino ang unang makakapagtago at hindi makikita. Kung ikaw ang namumuno ng gabing iyon, makikita mo kaya ang parating na panganib?